Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gomer Da Coco at kami ang Pangkat Pinya Sarap. Ang paksa naming tatalakayin ay tungkol sa epiko. So, ano nga ba ang epiko? Ang epiko ay galing sa salitang Griego na epos na ang kahulugan ay awit. Ang mga ito ay nasa anyo ng berso o talata, ngunit ito ay iba-iba at bukod tangi sa bawat rehiyon at hindi maikukumpara sa mga kanluraning epiko. So, ang epiko daw ay karaniwang nasa anyong berso o talata dahil parang mas mailarawan pa ang mga pangyayari, tauhan at iba pang elemento ng kwento dahil sa ritmo at anyo nito. Nakakatulong rin ito sa mga tagapakinig o mambabasa na madaling nilang masundan ang kwento. Sunod ay ang epiko or epic sa wikang Ingles ay uri ng panitikan na matatagpuan sa iba't ibang grupong etniko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan. So ang epiko daw ay isang uri ng panitikan kung saan inilalarawan nito ang kabayanihan, pakikipagsapalaran at mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao or sa isang bayan o kultura nito. Karaniwan nga itong mababasa sa isang mahabang tula o prosa na naglalarawan ng pakikitigma o pakikipagsapalaran ng mga pangyayari. Ang epiko nga rin daw ay napakahalagang bahagi ng kultura ng isang bansa dahil nagpapakita ito ng malalim na pagpapahalaga sa mga sinaunang kwento at mga bayani ng mga sinaunang panahon. Sunod ay ang mga katangian ng epiko na tatalakayin ni Nika Imperial. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Micaela Imperial at ngayon ay itatalakay ko ang katangian ng epiko. Unang katangian ay ang paggamit ng mabansag sa pagkilala sa tiyak na tao. Ito ay isang makabuluhang katangian dahil nagbibigay ito ng mga tanyag na katauhan, ngunit naglalagay din ng diin sa kanilang mga katangian at papel sa kwento. Sa pamamagitan ng bansag, nagiging mas madaling maunawaan ng mga mamabasa ang karakter at ang kanilang lugar sa kwento. Ang mga bansag ay nagpapahayag ng pagmamahal, pangangaral at paggalang sa mga bayani ng epiko. Ang ikalawang katangian naman ay ang epiko ay mga inuulit na salita o parirala. Ito ay nagpapalakas ng ritmo at emosyon sa kwento at nagbibigay ng pagkakakilanlan sa epiko. Bilang bahagi ng oral na tradisyon, ang mga inuulit na salita o parirala ay nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng mga aral at karanasan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa pamamagitan ng pag-uulit, nabibigyang diin ang kahalagahan ng mga pangyayari at nagiging mas malalim ang epekto nito sa mga tagapakinig o mambabasa. Ang ikatlong katangian naman ng epiko ay ito ay isang malatalata na paghahati o dibisyon sa mga serye ng kanta. Ang epiko daw ay madalas na nahati sa mga serye ng kanta na tinatawag na malatalata na paghahati. Ito ay isang katangian na nagbibigay ng estruktura at organisasyon sa kwento sa pamamagitan ng paghahati nito sa iba't ibang bahagi o yugto. Ang bawat serye ng kanta ay nagpapakita ng mga pangyayari o kaganapan na may kaugnayan sa isa't isa, na nagbibigay diin sa pag-unlad ng kwento at paglalarawan ng mga karakter sa isang epiko. Sa pamamagitan ng paggamit ng malatalata na paghahati, nagiging mas maayos at epektibo ang pagpapahayag ng mga pangyayari sa epiko at naging mas madaling maunawaan ng mga tagapakinig o mambasa ang kabuuan ng kwento. Ang sunod na katangian naman ng isang epiko ay ito ay kasaganaan ng mga imahe at metapora na makukuha sa pang-araw-araw na buhay at kalikasan, halaman, hayop, mga bagay sa kalangitan at iba pa. Ang epiko daw ay kilala sa kasaganaan ng
mga imahe at metapora na kinuha mula sa pang-araw-araw na buhay at kalikasan. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at kagandahan sa kwento sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamilyar na bagay tulad ng halaman, hayop at mga bagay sa kalangitan upang ipahayag ang mga konsepto at damdamin. Ang paggamit ng mga imahe at metapora mula sa kalikasan ay nagbibigay ng linaw at saysay sa kwento. Nagpapalalim sa kahulugan nito at nagbibigay daan sa mga mambabasa na mas madaling makaka-relate o makakaintindi sa mga mensahe ng epiko. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga elemento mula sa kalikasan, lumalawak ang pag-unawa sa kwento at nagiging mas malalim ang koneksyon ng mga mambabasa sa mga pangyayari at karakter sa isang epiko. Ang huling katangian na meron sa isang epiko ay kadalasang umiikot ang kwento ng epiko sa isang bayani, kasama ang kanyang mga sagupaan sa mga may huwagang nilalang, anting-anting, at ang kanyang paghahanap sa kanyang minamahal o magulang. Ito rin ay maaaring tungkol sa panliligaw o pag-aasawa. Ang epiko daw ay isang kadalasang umiikot sa bayani at ang kanyang mga sagupaan at may hiwagang nilalang. Ito rin ay maaaring tungkol sa mga aspeto o panliligaw o pag-aasawa. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at pakikilaban ng bayani, ipinapakita ng epiko ang mga halaga ng tapang, katapatan at pagmamahal. Ang mga elemento tulad ng may hiwagang nilalang at ating-anting ay nagbibigay ng dimensyon ng kababalaghan at pangkabuluhan sa kwento, habang ang paghahanap sa minamahal o magulang ang nagbibigay ng emosyon at pagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga bayani sa kanyang komunidad at kultura. Ayun lamang po sa aking report at ang susunod na mag-uulat ay si Miss Tanya Jam Litana. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tanya Jam Litana at ngayon aking ipagpapatuloy ang aming talakayan. Ang atin namang pag-uusapan ay ang mga uri ng epiko. Ang unang uri ng epiko ay ang epikong sinauna. Sinasabing sinauna sapagkat ang mga uring ito ay lumitaw noong unang panahon. Kilala rin sa tagureang epikong pambayani na naglalahad ng isang sambayanan o bansa sa pagtataguyod ng isang pambansang layunin o mithiin. Ito'y karaniwang may katangiang pangunahing tauhan na nag-aangkin ng mga katangiang kahimahimala at kumakatawan sa adhikain ng isang lahi o isang bansa. Ang tulang ito ay nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga salinlahi at unti-unting nabuo sa mga anyo nito ngayon. Ang epikong sinauna ay isang uri ng epiko kung saan inilalarawan at binabahagi sa mga tao ang katangian ng isang uri o isang grupo o lupo ng tao na kung saan nagsimula ang naturang epiko, kagaya ng epikong Biag ni Lamang na galing sa mga Ilocano. Kagaya ni Lamang, ang mga Ilocano rin ay mayroong katangian kung saan sila ay matatapang pero mapagmahal naman. Iilan pa sa mga halimbawa ng epikong sinauna ay ang Beowulf ng Inglaterra, Siegfried ng Alemanya at ang Ibalo ng Pilipinas. Ang pangalawa namang uri ng epiko ay ang epikong masining. Tinatawag din itong epikong makabago o epikong pampanitikan. Nahahawig sa epikong pambayani, nasusulat sa isang marangal na kabuuan at nahihinggil sa lunggati at tahaki ng isang lipi, lahi o bansa. Ngunit naiiba sa pangyayaring ang makata sa isang pampanitikang panahon ay sumulat ng tulang may pagkakahawig sa epikong pambayani. Sinasabing ang epikong pambayani at epikong sinauna ay pareho lamang ng mga elemento. Ang kaibahan lang nito sa epikong sinauna ay ang epikong sinauna ay hindi natin alam kung sino ang may akda kasi ito ay nagpasalin-salin sa iba't ibang bibig lamang. Habang sa epikong pambayani naman, alam natin kung sino ang may akda dahil ito ay nasa makabagong panahon. Iilan sa mga halimbawa ng epikong masining ay ang epikong Iliad at Odyssey ni Homer, ang Paradise Lost ni Milton,
Ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, Mutya ng Silangan ni Patricio Mariano, at Malolos ni Benigno Ramos. Ang pangatlo at panghuling uri ng epiko ay ang epikong pakutya. Kabalangkas ng epikong pambayani, ngunit ang paksa ay naglalahad at naglalayon na kutyain at gawing kawalang kabuluhan at pag-aaksayahan lamang ng panahon ng tao. Ang epikong pakutya ang pinakaibang epiko sa tatlong uri ng epiko. Ito ay kabalangkas o kabaliktaran ng epikong pambayani. Sa epikong pambayani at sinauna, inilalarawan at pinupuri ng naturang epiko ang kabayanihan na nagawa ng pangunahing tauhan na kung saan sinisimbolo nito ang katangian kung saan galing ang naturang epiko. Habang sa epikong pakutya naman ay ang kabaliktaran. Imbis na puriin ang nagawa ng pangunahing tauhan ng epikong ito, ay kinukutya ang nagawa ng naturang tauhan, kaya naman dahil sa tema nito, ito ay ginagawang pampalipas oras lamang ng mga mambabasa. Isa sa halimbawa ng epikong pakutya ay ang Panggigera ni Lope K. Santos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po pala si Joan Tobos at ang tatalakayin natin ngayon ay elemento ng epiko. So, una ay sukat indayog. Tumutukoy ang sukat sa pagkataludtod ng bilang ng pantig sa bawat tiyak na hati ng taludtod o mga taludturin. Ang sukat sa bawat taludtod ay maaaring maging 8 pantig, 12 pantig, 16 pantig, 18 pantig. Isinasaayos ang epiko sa paraang maindayog o maaliw. Ang sukat ay isang mahalagang bahagi ng teknikal na aspeto ng tula. Na nagbibigay daan sa makata na magbigay ng tamang anyo at pagkasunod-sunod sa kanyang mga salita. Sunod ay tugma. Ang epiko ay gumagamit ng magkakahawig na tunog sa dalumpatig ng taludtod. Tinatawag itong tugma. So, sa epiko, ang tugma ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagkakatugmang tunog sa dulo ng mga taludtod o linya ng tula. Ito ay nagbibigay ng retmo. Sunod naman ay taludtod. Ang pagkat-pangkat ng mga taludtod ay isang tula ay tinatawag na taludturin. Karaniwang 4 na taludtod ang binubuo ng isang taludturin o saknong. Ang taludtod ay binubuo ng isang hanay ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong kaisipan o konsepto. Ito ay ang pinakamaliit na unit ng tula na may sariling sukat, tugma at kahulugan. Pang-4, matatalinghagang salita. Ang epiko ay ginagamitan ng matatalinghagang salita o idioma. Ang mga ito ay may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Hindi tuwirang nagbibigay ng kahulugan ang idioma. Ang idioma ay pahayag o salita sa epiko. Ang paggamit ng idioma ay nagbibigay ng karagdagang kulay at kahulugan sa mga salaysay. Ito ay nagpapalalim ng pag-unawa ng karakter, pangyayari at kahulugan ng mga pangyayari sa epiko. Sunod ay banghay. Ang epiko bilang tulang pasalaysay ay makikitaan din ng pag-uugnay-ugnay ng pangyayari. Ito ay ang banghay. Maaari itong payak o komplikado. Makikita rin na maraming mga pangyayari sa epiko ang makatotohanan, hindi kapaniwala o hindi.
Ang epiko bilang isang tulang pasalaysay ay makikilala sa pagkakaroon ng mahigit na pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Ito ay nagpapakita ng isang tiyak na banghay na maaaring maging payak o komplikado. Depende sa epiko. Ang mga pangyayari sa epiko ay karaniwang may kaugnayan sa isa't isa na nagbibigay daan sa pag-unlad ng kwento at karakter. Pang-anim ay tagpuan. Mahalaga ang tagpuan sapagkat ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa paksa sa panghay at tauhan. Ang tagpuan ay isang mahalagang bahagi ng anumang kwento dahil ito ay lugar na kung saan nagaganap ang mga pangyayari at na kung saan nakabatay ang buong kwento. Pang-pito ay tauhan. Mapapansin ang taon sa epiko ay nagtataglay ng supernatural o hindi karaniwang pangyayari. Ang mga tauhang ay supernatural ay kapangyarihan ay karaniwang nagiging sentro ng laban, paglalakbay at pakikipagsapalaran sa epiko. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rica Joy Herrera at ang aking tatalakayin ay ang iilan sa mga halimbawa ng epiko dito sa ating bansa. Unahin na po muna natin ang sa Luzon. Una ay ang epikong Biag ni Lamang. Ang epiko ng Biag ni Lamang ay isang tradisyonal na kwento mula sa mga Ilocano sa Ilocos na nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ay itinuturing na pinakamatandang epikong tula na Pilipino. Salindila ang paraan ng pagkukwento nito. Hanggang mga 1,640 noong isinulat ito ng isang makatang nagngangalang Pedro Bucaneg. Ngunit maraming nagsasabing hindi siya ang nagsulat dahil bulag siya. Gayon din, ito ay isang mabuting halimbawa ng panitikang Pilipino. Ang susunod ay ang Hudhod, ang kwento ni Aliguyon. Ang epiko ni Aliguyon na pinamagatang Hudhod, ang kwento ni Aliguyon ay nagmula sa bulubunduking probinsya ng Pilipinas sa Ifugao. Tungkol ito sa dalawang magigiting na mandirigma na sina Aliguyon at si Dinoyogan. Ang ikatlo ay ang Ibalon. Ang Ibalon ay isang epiko mula sa Bicol. Tinutukoy nito kung paano nilikha at sinira ang mundo. Ngayon naman ay dumako tayo sa Kabisayaan. Ang unang epiko ay ang epiko ng Hinilawod. Ang epiko ng Hinilawod ay tungkol sa buhay ng magkakapatid na anak ng Diyosang si Alonsina at ang mortal na si Datu Paubari, sina Labaw Donggon, Humadapnon at Dumalapdap. Maaksyon ang mga pangyayari sa epiko na tiyak na kalulugdan ng mga mambabasa. Ang susunod ay ang epikong Humadapnon. Ang epikong Humadapnon ay isang tanyag na epikong Bisaya. Ang pangunahing tema nito ay tungkol sa pakikipagsapalaran, pag-ibig at kabayanihan. Ipinapakita nito ang mga pagsubok at pakikibaka ng mga pangunahing tauhan na sina Humadapnon, Abyang Alonsina at Abyang Doronoon sa kanilang mga misyon at laban sa mga kaaway. Ang susunod ay ang Labaw Donggon. Ang Labaw Donggon ay isang halimbawa ng isang epikong Bisaya. Bilang epiko, kinikilala itong isang uri ng panitika na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakipagtunggali ng isang tao laban sa mga kaaway na halos hindi kapanipaniwala dahil sa mga kakaibang tagpuan na puno ng kababalaghan. Bilang epiko, inaasahan ang Labaw Donggon na maging kwento ng kabayanihan na punong-puno ng mga nakakamangha at nakakagulat na mga pangyayari. Ito ay isang paglalahad na makabayani. Ngayon naman ay dumako tayo sa Mindanao. Ang unang epiko ay ang Darangan. Ang Darangan ay mga salaysay na patula hinggil sa kabayanihang nasa Maguindanao.
Nagsasalaysay ito ng mga gawaing kahanga-hanga at di sukat mapaniwalang kabayanihan at kagitingan ng mga mandirigmang Muslim. Ang susunod ay ang epikong Indarapatra at Sulaiman. Ang Indarapatra at Sulaiman ay isang epiko na umiikot sa mga kabayanihang ginawa ng dalawang magkapatid na sina Indarapatra at Sulaiman. Ang panghuling epiko ay ang Ulaging. Ang Ulaging ng Bukidnon ay isang epikong bayan tungkol sa labanan sa nalandangan at ang pagtatanggol dito ng bayaning si Agyu at kanyang angkan. Dito lamang po nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat po.